Ang bagong ibaan, pangarap at hangarin ng mga kababayan. Ngayon ay abot kamay. Ang bagong ibaan, ngayon ay may kaganapan. Ang bagong ibaan. Sandigan ng bayan, kakampi ng mamamayan. Hatid ang impormasyong dapat malaman. Ito ang bagong ibaan. Ibabalita sa inyo ang lahat ng kaganapan sa bawat sulok ng bayan ng Ibaan sa makabagong paraan, patas at maaasahan. Bagong ibaan, online news program. Ang balita. Filing ng Certificate of Candidacy sa Ibaan, Batangas natapos na. Free consultation at gamot hatid ng Ibaan MHO at Medical Clinic. BFP Ibaan at Barangay Electrician sumailalim sa magkahiwalay na trainings. Smart Project Hotline na makakatuwang na ng Ibaan tuwing emergency. Grandparents Month at Teachers Day, virtual na ipinagdiwang. O bikaraan bida sa ang manananggal na nahati ang puso. At estado ng konstruksyon ng Katandala Bridge, tutukan. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Ibaan. Ako po si Piolo Pelohero. At ako naman po ang inyong lingkod, Ella Jane de Chavez. Ibabalita namin sa inyo ang mahahalagang impormasyon at kaganapan sa bawat sulok ng ating bayan. Sa makabagong paraan, mga balitang patas at maaasahan. Ito ang Bagong Ibaan. Formal na nagtapos noong Biyernes, 8 ng Oktubre ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga nagnanais na tumakbo sa posisyong lokal at nasyonal. Para po sa kabuuang detalye, narito si Jazel Fetalvez. Opisyal nang nagtapos nitong 8 ng Oktubre ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga nagnanais na pumasok sa politika at mga gustong tumakbo para sa halalan 2022. Samantala, may kanya-kanyang plataporma naman ang mga nagnanais na tumakbo para sa halalan 2022. Ang ilan nga dito ay ipinapakita nila sa kanilang mga social media accounts. Ayon naman kay Ibaan Election Officer Melissa R. Martin, 2 personalidad ang formal na naghain ng kanilang kandidatura para sa pagkaalkalde ng Ibaan. 2 din para sa pagka-vice alkalde at 18 ang nagnanais na tumakbo para sa pagkakonsehal ng bayan ng Ibaan. Iginiit naman ng Ibaan Comelec na naging maayos at matiwasay ang naging filing of candidacy at mahigpit naman na ipinatupad ang mga safety protocols sa loob ng munisipyo gaya ng pagsusuot ng face mask, face shield, pagpapanatili ng physical distancing at pagdadala ng ballpen at alkohol. Pinoproseso na ng Comelec Ibaan ang mga Certificate of Candidacy na inihain ng mga nagnanais na tumakbo para sa halalan 2022. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang voters registration para sa mga Pilipinong hindi pa rehistrado. Tatagal ang pagpaparehistro hanggang ika-30 ng Oktubre ngayong taon. Ako si Jazel Fetalver para sa Bagong Balita. Samantala, good news po, bumaba na po sa 100 ng aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Ibaan, ngunit sa kabila nito ay patuloy pa din ang pagsasagawa ng aktibidades ang Ibaan LGU kontra COVID-19. Kaugnay ng matinding pag-iingat ng mga Ibaeño sa banta ng COVID-19, patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng regular general disinfection sa Ibaan Municipal Hall sa poblasyong Ibaan, Batangas upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng mga empleyado, lalo tigit ng mga Ibaeño na pumupunta rito.
Upang bigyang daan ang naturang gawain, pansamantalang isinasara ang pamahalaang bayan isang beses sa isang linggo dahilan upang pansamantala ring matigil ang lahat ng transaksyon ng mga opisina maging ang national agencies. Para sa anunsyo at iba pang detalye ng isinasagawang general disinfection, bisitahin lamang ang official Facebook page ni Mayor Joy Salvame sa www.facebook.com/enjoyinibaan. Samantala, nasa ilalim pa rin ng General Community Quarantine with heightened restrictions ang buong Batangas alinsunod na rin sa ibinabang kautusan na Resolution number 141-A Series of 2021 ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases noong ika-30 ng Setyembre sa mga lugar na nakapaloob sa Region 4A Calabarzon. Ito ay nagsimula noong unang araw ng Oktubre at magtatapos hanggang October 31. Batay po sa ibinabang guidelines ng IATF, pinahihintulutan sa GCQ with heightened restrictions ang indoor dining na mayroong 20% seating capacity habang 50% seating capacity naman ang pinapayagan sa alfresco o outdoor dining. Maaari ring magbukas ang mga tourist attractions sa lugar na may kapasidad na 30%. Bumisita din po ang Ibaan Police sa mga barangay upang masiguro ang pagpapanatili ng public health standard and peace and order. Kaugnay nito, nakipag-usap ang grupo sa barangay officials at functionaries ng barangay Salaban 1 tungkol sa Executive Order No. 70 o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito ay bilang parte ng mobilization sa Member of Advocacy Support Group at paghihikayat sa mga mamamayan na suportahan ang advokasya ng gobyerno sa pagsugpo sa armed conflict against insurgency sa pamamagitan ng kanilang aktibong pakikilahok sa Peace, Law Enforcement and Development o PLEDS sa pamayanan. Samantala, kaugnay ng pagresponde sa mga sakit, patuloy na pinalalakas ng lokal na pamahalaan ang sektor ng kalusugan. Kasalukuyang pinapatupad ang libreng konsultasyon sa medical clinic ng Bayan ng Ibaan na naglalayong mapabuti ang kalusugan ng bawat Ibaenyo. Bilang bahagi ng Joy of Health program ni Mayor Joy Salvame, patuloy na nagkakaloob ng free consultation ang mga medical staff, doktor at mga kawani ng medical clinic sa pamamagitan ng telemedicine para sa mga mamamayan lalo tigid sa mga COVID-19 patients, may sintomas ng sakit at iba pang respiratory diseases. Bukas ang Municipality of Ibaan Medical Clinic na matatagpuan sa Talaibon, Ibaan, Batangas tuwing Lunes at Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at alas 2 hanggang alas 4 ng hapon para sa telemedicine consultation. Nagsasagawa rin naman ng virtual consultation ang nasabing medical clinic tuwing alas 8 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali ng Martes, Huwebes at Biyernes. Sa mga nagnanais magpakonsulta, maaaring magbigay ng mensahe sa official Facebook account ng MIMC Telemedicine at sa mga numerong ito: 0997427798 o 0945-781-7242. Kaugnay ng proyekto para sa kaligtasan ng mamamayan, dinala na ng Smart Communications Incorporated sa Bayan ng Ibaan ang kanilang project hotline na naglalayong maging katuwang sa agarang pagresponde sa mga emergency situation. Nagkaloob ng communications goods ang Smart Communications Incorporated sa pamamagitan ni Smart Customer Development Manager Andy Dipon sa Ibaan LGU na tinanggap naman ni Binibining Mary Jane Arellano, Human Resource Manager ng munisipyo. Kabilang po sa project hotline goods na ibinigay sa Ibaan ang libreng phone, load at 20 tarpaulin na magagamit ng Ibaan LGU sa lahat ng oras, lalong higit sa panahon ng biglaang pangangailangan o emergency. Ang project hotline ay inisyatibo ng Smart Communications Incorporated na iginawad sa Ibaan, Batangas upang siyang tatawagan ng mga barangay sa oras ng emergency. Kaya kung may insidente, kailangan na agarang pagresponde, huwag mag-alinlangang tawagan ng naturang hotline dahil magiging katuwang na natin ang proyektong ito upang magbigay serbisyo para sa seguridad at kaligtasan nating mga Ibaenyo. Para sa ibang balita, Tao Gamma Phi nagdiwang
ng ika-53 na anibersaryo ng pagkakatatag nitong ika-4 ng Oktubre. Ang nasabing frat organization na mas nauna nang nakilala bilang Order of the Eastraskelions ay naitatag noong October 4, 1968 sa pamamagitan ng 6 na arts and science students ng UP Diliman na kalaunay lumago at nagkaroon ng mga dagdag na kasapi hanggang sa tinawag na itong Tau Gamma Phi. Bit-bit ang kanilang 3 cardinal principles of Fortis Voluntas Fraternitas na binubuo ng strength, free will at brotherhood. Layunin nitong wakasan ang pang-aapi at karahasan sa mga kasapi at mapalawig ang kanilang mga prinsipyo sa buhay at kapatiran labas sa anumang impluwensya ng politika. Hinihikayat rin ito ang bawat miyembro na patatagin at paunlarin pa ang kanilang aspetong espiritual at mag-organisa ng mga aktibidades na higit na kapakipakinabang sa pamayanan. Matatandaan na isa ang Tau Gamma Phi sa mga university organizations na pinag-initan ng pamahalaan at naging target ng military harassments sa ilalim ng rehimeng Marcos noong magdeklara ng martial law, ngunit nanatiling nakatayo at lumalago magpahanggang ngayon. Sa katunayan, isa ang Tau Gamma Phi sa mga pinakamalaking international fraternities na binubuo ng halos 2.5 milyon ng rehistradong miyembro sa buong mundo. Ang mga balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Bagong Ibaan. BFP at barangay electrician sumailalim sa pagsasanay. Tamales Ibaan tampok sa vlog at pagbisita ni JV Ejercito. Grandparents Month, pinagdiwang ng Ibaan LGU. At Aubrey Caraan, wow! Bida sa bago nitong pelikula. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng Bagong Ibaan! Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, ang estado ng tulay ng Katandala, Ibaan, Batangas, ating pong siyasatin. Halos 4 na dekada na problema pa din hanggang sa ngayon para sa mga taga-Ibaan, Batangas ang paglusong sa ilog ng Katandala upang makarating sa mga karatig bayan ng Ibaan at mga barangay partikular na ang Katandala, Mabalor at Panghayaan. Matatandaan na taong 1982 nang unang masira ang tulay na nagdudugtong sa mga nabanggit na barangay sa Ibaan dulot ng rumaragas ang baha. Dahil dito, naging mas mahirap para sa mga estudyante, trabahador at mga maglalako ang dumaan sa naturang lugar. Bukod kasi sa matarik na daan ay halos wala nang makitang liwanag na nagbubunsod sa mga aksidente. Kaya naman sa isinagawang groundbreaking ceremony ng Padre Garcia Ibaan Bypass Road, muling iginiit ni Congresswoman Leanda Bolilla na tuloy na ang proyekto para sa pagsasaayos ng tulay ng Pag-asa. Ayon kay Congresswoman Leanda Bolilla, isinaan ng DPWH na may nakalaan na 50 million pesos na pondo para sa slope protection ng tulay at karagdagang 50 million pesos din para sa pagsasaayos ng mismong Katandala Bridge. Ngayong pong 2021, nasa NEP na po, napalagay din natin 50 million for slope protection, 50 million para sa bridge. Bukod rito, katatapos lang din ng soil test sa nasabing lugar upang masiguro ang katibayan na itatayo na tulay para sa mga Ibaenyo. Ibig sabihin, tuloy na ang isinasagawang proyekto ng pamahalaan at oras na matapos ito, ang 4 na dekadang pagtitiis ng mga Ibaenyo ay tuluyan ng matatapos.
Para sa ibang balita, iba't ibang pagsasanay para sa barangay electrician at BFP sa Ibaan isinagawa para sa kaligtasan ng mga Ibaeño. Para sa balita, narito si Angelo Panyoso. Angelo? Nagkasa ang Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated o IIE Batangas Chapter ng Digitab and Community Electrical Safety Training para sa mga barangay electricians ng Bayan ng Ibaan noong Sabado 2 Oktubre sa pangunguna ni IIE Batangas Chapter President Aleli Biscotio. Ang nasabing Oplan Digitab at Electrical Training na naglalayong maghatid ng tulong at kalamang elektrikal ay nilahukan ng mga electricians mula sa 26 na barangay ng bayan upang masiguro ang kalidad ng kanilang serbisyo at maiwasan ang mga aksidente. Bahagi ng naturang training ang pagtuturo ng iba't ibang klase ng wire, ang pirahe ng breaker na dapat gamitin ayon sa sukat ng wire, pagkukompute ng load ng isang bahay o building, tamang sukat ng outlet at switches, at tamang pagkakabit ng mga 3-way at 4-way switches. Bilang isa sa umattend ng seminar, malaking tulong ito para sa amin, yung mga barangay kagawad na siyang naatasan na mag-repair ng street lighting, na may mga troubleshooting. Dahil dito, nadagdagan ang aming kaalaman, nalaman namin kung ano ba yung tamang wire at saka breaker na aming gagamitin sa isang proyekto, lalo sa pagre-repair ng mga ito. Malaki ang aming pasasalamat sa Batangas IIE sa pagbibigay nila ng libreng seminar para sa aming mga barangay kagawad. Ganon din, nagpapasalamat kami sa LGU sa pangunguna ng ating masipag at kagalang-galang na Mayor Joy Salvane. Dahil dito, natagdagan ang aming kaalaman at sana'y huwag kayo magsawang tumulong o magpatupad ng mga ganitong proyekto na lalo higit sa ikagaganda at ikaunlad ng ating barangay o ng ating bayan ng iba. Maraming pong salamat. Samantala, nakiisa ang Bureau of Fire Protection Region 4A Ibaan sa iba't ibang trainings at lectures kaugnay ng kanilang tungkulin bilang mga lingkod tuwing emergency operations na isinagawa ng BFP Regional Headquarters 4A noong Setyembre. Unang isinagawa ang iba't ibang programang pangkasanayan para sa mga bumbero ng Bayan ng Ibaan sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni SFO3 Domingo M. Rubis at ng Municipal Fire Marshals. Ilan sa mga programang nilahukan ng mga bumbero ng Ibaan ay ang pagtatalakay ni FO2 Sherwin D. Piol sa mga parte ng bunker at trouser, tamang paggamit ng revised isoforms tungkol sa fire safety clearance for hotworks operations, at kahalagahan ng paggamit ng self-contained breathing apparatus. Nagsagawa din ng lecture tungkol sa fire hose carry and firefighting para sa bagong FO1 OJT na si Raymond Manunbale. Kaugnay nito, dinalahon din ang mga training gaya ng reiteration of personal protective equipment, doning at dofing na ginanap sa De La Salle Lipa University, basic knot tying at emergency medical service para sa mga bumbero at kay FO1 Manumbale bilang parte ng kanyang OJT. Dagdag pa rito, nakikilahok din ang BFP Ibaan sa mga online webinars upang masanay sila at maging mas alerto at handa sa mga insidente at biglaang pangangailangan. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagseserbisyo ng BFP Ibaan sa bayan gaya ng pakikiisa sa mga brigada eskwela at pagpapanatili ng kaayusan para sa COVID-19 control point, katuwang ang PNP Ibaan. Nagpaalala naman ng BFP Ibaan sa mga oras ng sunog o pangailangan, huwag mag-atubiling tumawag sa kanilang hotline number 043-321-8880 o kaya naman ay sa numerong 0930-468-9030. Angelo Panyoso para sa Bagong Balita. Ipinagdiwang ng mga guro ang World Teachers Day ngayong taon kung saan binigyang diin ang mahalagang tungkulin na ginagampanan ng mga guro ngayong panahon ng pandemya na may temang Gurong Filipino, katuwang sa hamon kasama sa pagbangon.
Pinangunahan ng mga mag-aaral ng distrito ng Ibaan at iba pang organisasyon ang pagdiriwang ng World Teachers Day sa pamamagitan ng pagsasagawa ng munting program, handog ang mga mensahe at pagpapamalas ng talento gaya ng pagkanta, pagsayaw at spoken poetry na alay sa mga guro. Nagkaroon rin ng mga raffle sa nasabing programa. Ang mga aktibidades na ito ay handog ng iba't ibang organisasyon bilang pagpupugay sa mga guro sa Ibaan. Lubos naman ang pasasalamat ng kaguruan ng Ibaan para sa anilay di paglimot at pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo at serbisyo. Nagkakadao pang palad, unlike nga noong face-to-face na iba ang band naming mga guro at ang mga estudyante, ay naidaos din naman namin ng maayos ang ganitong uri ng programa. Nakakataba nga ng puso na kahit na sa ganitong sitwasyon, ay hindi kami nakakalimutan ng mga itinuturing namin mga anak. Bagaman may malaking pagkakaiba noong face-to-face na kapag kami ay umuwi ay bangabang ng daladala na lahat ng maaaring iabot ay ibinibigay na ng mga estudyante. Sa panahon ngayon, ang respeto, pagbati at pasasalamat at ang pagpapahalaga nila sa ginagawa naming sakripisyo ngayong panahon ng pandemya, yun ay sapat na. Kaya mahal namin ang aming propesyon ay dahil na rin sa inyong pagmamahal. Para sa aming mga mag-aaral, taos puso ang aming pasasalamat at wala kaming ibang hiling kundi ang makapagtapos kayo ng inyong pag-aaral para sa inyong magandang kinabukasan at mag-iingat tayong palagi. Nakiisa rin ang lokal na pamahalaan sa pagdiriwang sa pamamagitan ng pagpapaabot ng mensahe, pagbati at munting regalo sa lahat ng guro sa bayan ng Ibaan. Bukod po rito, nakiisa rin ang pansangay na tanggapan ng Kagawaran ng Edukasyon sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Guro kung saan naiuwi ng mga guro ng Ibaan Central School ang ikalawang pwesto sa patimpalak sa TikTok na bahagi ng pagdiriwang. Give it a chance, 'cause I like you a lot, so I'll give it a shot. Give it all that I got. La-di-da-di-da, la-di-da-di-di. Suddenly you call my name and I lose my brain and I float up to the moon. La-di-da-di-di, la-di-da-di-da. When you laugh, it makes me smile. Hacer pa no quererte, yeah. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, nadie como tú, no hay... I'm tryna crit net neck for her big neck. My niggas selling crit neck for the spit neck. And I got a big neck for the chit check. Cause it drop out. Drop it on my car. Recline, so I had to let back the seat. Pull out and she suck it, I nut all over her meat. I want to make it right. And now it's slightly, whether it's slightly one on hands together, eye to eye through the storm. Yeah, I still believe in ever after with you. Yeah, 'cause life is a pleasure with you by my side, and there ain't no going in this river we can ride. I still believe in ever after with you. Today on Matters of Fact, the deadly 2019 novel. Ibaan Central School pays tribute to our frontliners in any way possible. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream on the house tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song.
sikat na Raindrop, drop top, smoking up, raindrop. Wow! Congratulations! Mainit na tinanggap ng mga Ibaeño sa pangunguna ni Mayor Joy Salvame at Sangguniang Bayan ng Ibaan ang dating senador na si JV Ejercito Estrada nang bumisita ito sa Bayan ng Ibaan noong nakaraang Biyernes, ika-1 ng Oktubre. Partikular niyang pinuntahan ang tahanan at gawaan ng tamales ni Ginang Jocelyn Sumasio sa Barangay Kuliat, Ibaan, Batangas. Hello, dito tayo mismo sa gawaan ng sikat na Ibaan Tamales, no? Nandito sila ngayon ginagawa mismo. Yan ha. Right. Diba? Ilan nagagawa nyo lang ito? Ilan nagagawa sila Bali sa po araw? yung 500 cases po pagka po yung medyo mahina. 500 pag mahina. Pag Apo. malakas, Meron pong 1,000. 1,000. Depende Ganun po. karaming. Dito ay nakakwentuhan niya ang ginang patungkol sa pagiging patok ng malagkit na kakanin sa merkado. Personal niya rin nasaksihan ang paggawa ng nasabing produkto ng Ibaan gamit ang masarap nitong sangkap. Mani. Okay. Tapos manok. Manok. Tapos ito. Ayan, sir. Ha? Yan po yung bigas binili Yan yung natin. bigas sa binili. Okay, yun o. Saan yan natin? Yan yung masarap na Ibaan Tamales. Sikat na sikat yan. At least nakita natin sa ginagawa. Diba, ma'am? Ayan o. May pabaon pa. Nakasama niya rin sa isang salo-salo si Mayor J. Salvame kung saan ay pinagsaluhan nila ang napakasarap na Loming Batangas, adobo at ang sikat na Ibaan Tamales. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang Mayora sa pagbisita ni JV Ejercito sa Ibaan maging ang pagbita nito sa naturang Ibaan delicacy. Tunay ngang marami na ang tumatangkilik sa mga produktong tatak Ibaeño. Dinarayo na rin ito maging ng mga kilalang personalidad. Isa lamang ito sa mga patunay na hindi magpapatalo ang bayan ng Ibaan sa paglikha at pagbibigay ng mga dekalidad at may pagmamalaking produkto para sa masa. Nakiisa ang bayan ng Ibaan sa pagdiriwang ng National Grandparents Month noong Setyembre sa pamamagitan ng Daig Kayo ng Lolo at Lola Ko. Online contest kung saan ay naipagmalaki ng mga apo ang kanilang lolo at lola gamit ang selfie at caption na nagbabahagi ng kanilang istorya. Ang nasabing patimpalak ay naging bukas sa lahat ng mga Ibaeñong maglolo at maglola at tumanggap ng entry mula noong ika-7 hanggang ika-9 ng Setyembre. Pagandahan ng caption at kwento ng mga lolo at lola ang naging labanan gamit ang pamantayan na naglalaman ng pagkamalikhain na bumubuo sa 35% istorya sa larawan, 35% at kaangkupan sa tema 30% na may kabuoang 100%. Kaugnay nito, ipinaskil na sa Facebook page ni Mayor Joy Salvame noong Lunes, ika-4 ng Oktubre ang mga opisyal na kalahok sa Patimpalak upang maumpisahan ang pagsuporta sa mga entry sa pamamagitan ng pagpuso sa larawan ng kalahok. Natapos po ang botohan noong ika-6 ng Oktubre. Ang nasabing Patimpalak ay nasungkit ni Aniel Gerald Magbanlak ang ika-4 na pwesto. Ika-3 pwesto naman ang nasungkit ni Mariel Mendoza Favellar, samantalang nasa ika-2 pwesto naman si Jonna Marie B. Villardo at naging kampiyon para sa Daig Kayo ng Lolo o Lola Ko si Franz Rabino na siya ring nag-uwi ng People's Choice Award. Ang Daig Kayo ng Lolo at Lola online contest ay paraan ng pamahalaan ng Ibaan sa pamumuno ng Ina ng Bayan, Mayor Joy Salvame upang mabigyang pugay at maitampok ang mga butihing lolo at lola sa bayan ng Ibaan.
Partner Piolo, ang galing ng Ibaeño ay talagang nasasalamin sa iba't ibang aspeto. At nito October 1 nga ay pinalabas na ang kauna-unahang pelikula na lead role ng ating kababayan na si Aubrey Caraan. Para sa balitang iyan, narito si Rovic Gutierrez. Rovic? Nasungkit nga ng 23 years old na tubong Talaibon, Ibaan, Batangas na si Aubrey Caraan ang pinakaasam na lead role sa pelikula sa pamamagitan ng trending film ngayon ng Viva na ang manananggal na nahahati ang puso na nagsimula ng ipalabas sa unang pasok ng Oktubre, Biyernes sa Viva Max. Katuwang ni Aubrey sa orihinal na pelikula ang aktor na si Marco Gallio kasama ang comedy trio na sina Chad Kinis, MC Calacyan at Lassie Marquez na mas kilala bilang Bex Battalion sa panulat at direksyon ng rising millennial director na si Direk Daryl Yap. Ang pagbida sa naturang pelikula ang maituturing na big break ng ating kababayan na si Aubrey bilang artista. Nagsimula ang kanyang karera sa showbiz bilang isa sa mga Little Dreamers ng kapamilya singing reality program na Pinoy Dream Academy noong 2008, kung saan nakasabayan ng dating 10 taong gulang na si Aubrey sina Angelo Garcia, Ami Nobleza at eventual winner Philip Nolasco. Sa ilalim ng Viva Entertainment ay nakabilang din si Aubrey sa 5-member P-pop girl group na Pop Girls. Nang sumunod na taon, kasama ang noong miyembro din na si Nadine Lustre na nakasama rin ni Aubrey sa 2019 musical film na Indak at ilan pa. Sa higit isang dekada ng pamamalagi bilang Viva Talent, ang Ibaeña singer, dancer at actress ay nakapaglabas na rin ng mga awitin at album bilang soloist at girl group member. Gayon din ay gumanap na si Aubrey sa iba't ibang supporting roles sa telebisyon, pelikula at concerts, ngunit ngayong taon lamang sa wakas dumating ang kanyang minimithing lead role. Ang romantic comedy film na ang manananggal na nahahati ang puso ay kasalukuyang humahakot sa takilya at patuloy na mapapanood sa Viva Max. Number 1 ito sa Viva Max Films at nasa top 3 naman ng trending films sa YouTube. Kaugnay ng tagumpay na ito, laking pagmamalaki ring pinakilala si Aubrey bilang newest princess of Diva na siya namang ay kinagalak ng dalaga. Bagaman aminadong mabigat ang titulong nakakabit ngayon sa kanyang pangalan. Patuloy nating suportahan at ipagmalaki ang pelikula ng ating kababayang Ibaeña na ang manananggal na nahahati ang puso. Gayon din ang kanyang music career sa pamamagitan ng pakikinig sa bago niyang single na Magnet na kalalabas lamang ng opisyal na lyric video nitong Setyembre. Para sa bagong balita, ako si Rovic Gutierrez. Salamat, Rovic. Partner Piolo, ngayon naman ay ating balikan ang mga balita natin ngayong linggo. At pag-usapan naman natin ang nangyaring filing of Certificate of Candidacy nitong nakaraang linggo dahil marami po ang gustong pumasok sa mundo ng politiko at marami nga ang nagpasa ng kanilang COC. Nakakatuwa na ang mga naghain ng kandidatura ay hati base sa kasarian. Tig-isang babae at lalaki ang naghain ng pagka-alkalde. Tig-isang lalaki at babae rin sa pagka-vice-alkalde. Samantala, dominante naman ang kalalakihan sa mga aspirant councilors na may bilang na 14 at 4 naman ang kababaihan na may kabuuan na 18 na ibig kumandidato bilang konsihal ng Bayan ng Ibaan. At mga Ibaeño, daman nyo naga ang lamig ng simoy ng hangin dahil 75 days na lang at Pasko na. Nakaka-excite ang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Bagong Ibaan would like to thank the following sponsors. For our makeup, we would like to thank Cholo Cordero Castillo of Makeup by Cholo Castillo. You may contact them at 0915-8658-117 or www.facebook.com/makeupbycholocastillo. You can visit them at J. Mercado Street, Poblacion, Ibaan, Batangas. For our suit and dress, we would like to thank Mr. Paul Simira of Paul Simira Designs. You may contact them at 0995-472-5925 or visit his Facebook page, Paul Simira Designs. You may visit them at Poblacion, Ibaan, Batangas, in front of Ibaan Recto Gymnasium. Paul Simira Designs, wear happiness. At yan po ang kalipunan ng mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw, ika-11 sa buwan ng Oktubre 2021. Pilipinas, ang aking partner, Ella Jane De Chavez. Mula po sa inyong kakampi at sandigan, salamat po sa ilang oras na balitaan at impormasyon. Partner Piolo Peluhero. Patas at maaasahan. Ito ang
Bagong Ibaan. Maraming salamat Ibaan at Magandang araw! Ang bagong Ibaan.